Angas. Oo nga, Sangre Adamus as the slave prince. Wait lang, nakaka-excite to. Kung si Dea is lumaki kasama ni Mitena dito, tas mabibrainwash siya, magkasama si Flamara at the same time si Adamus. Taray, partner ang apoy at tubig. Gusto ko din yung iba-iba, yung mga weapons nila ngayon. Kung kayong tatanungin ko, sino ang bias nyo sa mga new Sangres? Si Terra, si Flamara, si Adamus, at si Dea. We are down now to last two Sangres. At nagawa na natin ng reaction video sina Sangre Terra at Sangre Flamara. For today's video guys, I know na na-excite ka rin na makita, gaya ko, yung mga powers, brilyante, transformation, or kung ano yung makikita natin dito sa teaser ng last two Sangres. Kaya nang nabanggit ko, for today's video ay silipin naman natin itong sina Sangre Adamus at Sangre Dea. At for sure, may mga glimpse of story or origin nila, yung mga pinagdaanan nila sa Encantadia, yung makikita natin for today's video. Kaya naman, without further ado, silipin na natin to. Unahin natin syempre, itong kay Sangre Adamus. Sangre Adamus, ang nag-iisang sangreng lalaki sa Encantadia. Well, parang dati meron dapat yung anak ni Alena, si Khalil dapat ang first sangre na lalaki or isa sa mga sangre na lalaki. Pero maaga siyang nawala sa Encantadia. Pero sino kayang tatay dito ni Adamus, no? O sino yung magulang niya? So same, di ba? Nakita natin na may pa-water element. Nakaka-excite talaga na for sure kayo din napansin nyo na more on elements na talaga. Literal na elements yung pinapakita dito sa Encantadia. In fairness, bawing-bawi din sa physics, bumabawi sa physics si Adamus dito. So tama ba yung pagkakarinig ko na pinanganak or lumaki bilang alipin? Angas. Oo nga, Sangre Adamus as the slave prince. So I think bata pa lang dito si Adamus ay kinuha na siya nung mga alagad ni Mitena at the same time parang pinagtrabaho, ginawa talagang alila or alipin, di ba? Tapos isa siya sa mga mag-aaklas siguro, parang mag-iipon siya ng mga tao niya, tapos sila yung mag-aaklas, di ba? Parang gusto ko yung part na yon ng kwento, if ever na mayroon na ganong kwento nga. Correct, tama. Magkasama si Flamara at the same time si Adamus. Taray, partner ang apoy at tubig. Kabugan naman yung costume mo. Though new gen costume talaga, no? Iniba nila yung atake, mas kaunti ngayon. Nasa atin ang kapangyarihan. Next naman, panoorin natin itong kay Sangre Dea. Oh, nice! Parang usok na kulay blue, no? Lumaki sa piling ng mga kalaban? Oh, so, iba-iba, okay. Kung si Terra, napunta siya sa mundo ng mga tao, si Flamara, magkasama sila ni Adamus, parang naging alipin din ba dito si Flamara. Tapos ayun nga, 'di ba, same sila ni Adamus at ni Flamara na nasa Enka, pero alipin sila. Tapos itong si Dea naman, namuhay siya as isang diwata na nasa kaharian ng Encantadia. Kasama niya dito si Mitena, parang mabibrainwash siya ni Mitena, no? Wait lang, nakaka-excite to. Kung si Dea is lumaki kasama ni Mitena dito, tas mabibrainwash siya, parang yung nangyari kay Pirena nung 2016 na brainwash siya ni Gurna, kaya parang naging rebelde siya. So hindi na sa apoy, sa hangin ngayon mangyayari yung nangyari kay Pirena noon. Sa puso niya, ano ba talaga ang tama? Aalab lamang ang galit ng mga Encantado kung ang buhay ng nagwaging alipin.
Pero kahit na nabibrainwash siguro siya ni Mitena dito, alam naman natin kung gaano kadalisay yung puso ni Amihan, 'di ba? Yung alam mo 'yun, yung napakagaan at napakadalisay na brilyante ng hangin. Siguro mararamdaman niya dito yung lukso at pagmamahal, 'di ba, sa mga nasasakupan niya. Lalo na sa mga diwata ng Lireo or sa Encantadia. Gagawin namin ang lahat upang maprotektahan ang Si Shuvi! Oh, gusto ko din yung iba-iba, yung mga kalasag nila ngayon or yung pa-weapons nila ngayon. Si Terra is Arnis, na kaya niyang maging isa tapos nahahati sa dalawa. Si Flamara naman, parang yung sandata din ng mga Hathor na parang may baril ba yun? At the same time, pwede rin siyang maging sword. Tapos correct me if I am wrong si Adamus naman is parang meron siyang boomerang ba? Yung kay ano dito? Kay Adamus, parang may pagka-boomerang. Tapos itong kay Dea naman, para siyang palakol, mini palakol. At the same time, parang pwede rin siyang maging pana. Wow, ang taray. Parang nagtatransform into different sword din yung mga weapon nila dito. Okay. Via Eva Messi. Nasa atin ang kapangyarihan. That's it. Exciting! So, buo na ang lahat ng mga sangres. Nakita na natin yung mga costume nila. So, kung paano nakita natin yung poster na inilabas ng GMA Network, parang ganun din. Though, sabi ko nga, di ba, napansin ko na kakaunti yung mga pa-costume nila dito na parang, ano lang siya parang armor na pinatong. Parang ganun yung nakikita ko dito. And, I don't know, nalilito pa rin ako. Is this their final na transformation nila? Yung nakita natin? Bakit feeling ko may revelation or may pa-reveal pa sila sa mismong pagpapalabas itong Encantadia sa mga costume nila? Lalo na sa mga armor or sa mga pa-costume nila dito. In fairness, iba-ibang story, iba-ibang panggigigilan na naman yung mga makikita natin dito. At iba-ibang background na kwento na tiyak na mapapamahal or makaka-relate tayo, 'di ba? Grabe, mukhang pinaghandaan indeed itong Encantadia Chronicles Sangre. So, ayun, napanood na natin ang mga different sangres sa mga different teasers nila. Ano guys yung masasabi nyo? Let me know in the comment section. Napanood na natin ang 4 na sangres. Si Terra, si Flamara, si Adamus, at si Dea. Kung kayong tatanungin ko, sino ang bias nyo sa mga new sangres? Let me know in the comment section. Maraming salamat din sa pagsama sa akin sa paggawa ng reaction video na to. So kung nagustuhan mo ang reaction video na to, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!